Yan. Hello everyone! So, ang gagawin natin ngayon ay mag-demo tayo ng simple fruit curving using a watermelon. Yan. So, una, ang mga kailangan natin ay ang mga sumusunod. Of course, chopping board, tapos meron tayong towel sa ilalim na basa para hindi siya nagwiwiggle. Extra cloth, pamahid kapag basa. And, yung honing steel natin. Meron bowler, pero kung wala, basta merong mga bilog na ganito, pwede nating pang curve sa gitna. Next is, meron akong special knife dito, pero kung wala, pwede naman ito. Chef knife, tapos isang paring knife na matalas. Okay, so let's start. So, ang una natin gagawin ay babalatan natin ang watermelon. Gawin muna natin ito. Yan. So, humanap tayo ng makinis na part para yun yung gagawin nating design. So, ang mangyayari niyan ay naka-ganito siya. Ayan. Okay, so subukan natin siyang balatan. Balatan natin ang makinis. Saan ba yan? Eto. So, pag binilatan natin yung watermelon, yan, make sure na medyo green pa siya. Okay, so ganito. So, susundan lang natin yan. Yan. Ayan. Tingnan natin. Ito pa. Ayan. So, sukatin natin maigi para dun sa ilalim makakuha tayo ng maganda-ganda. Check. Tapos, isa pa. Kunti pa. Ayan. Pa? So, pag binilatan natin siya, make sure na huwag niyong sasagarin. Basta makita natin yung half na kukunin natin. So, ayan. Okay? Tingnan natin susunod. Siyempre, linis tayo ng konti. Ito, huwag niyong itatapon. So, make sure na makakuha tayo ng mga malalapad. Itong mga malalapad na ito. Ayan. Ayan. Huwag natin itatapon yan. So, reserve. Mamaya gagawin nating leaf. Tapos, tanggal. Ayan. Next naman natin ay lilinisin natin siya para yung mga curve ay maayos. So, dito pwede kayong gumamit ng peeler. Pero,
Kung meron namang paring knife, kaya naman yan. Yan yung mga curves na yan. Ayan. Yan yun. Okay? So, next naman natin ay natapos na natin yung 1/2 na yan. So, tingnan natin. Kunin natin yung gitna niya. So, ito yung gitna. Kuha tayo ng melon baller. So, ito yung magiging... So, since maliit lang tong watermelon, yung maliit lang yung gagamitin natin. So, meron tayong malaki. So, kunin natin yung gitna. So, ito yung gitna natin. Ito yung magiging center natin. So, bibilugan natin siya. Ayan. So, huwag matakot na mabutas nyo yung gitna. So, ayan yung gitna niya. Ayan. Ayan. So, kung meron na tayong gitna, ang susunod naman natin ay kunin natin yung paring knife natin. Pero kung may carving tool tayo, mas maganda yan. Ayan. Tapos, so, make sure lang na matalas ang kutsilyo natin. Ito yung first part, medyo mahirap to. Kasi malapad yung paring knife. Mas maganda kung mas maliit. So, ang curve natin ay una ay patusok, susunod ay paslant. Kasi kung medyo patusok siya, lahat ng bulaklak mo patusok. So, pangit. So, gawin natin medyo paslant. So, start from this. So, ang kailangan natin ay makuha natin siya yung isang butas. Tingnan nyo maigi. Iyon. So, ito yung bilog na una. Ito siya. Ayan. Ayan. Ito yung bilog. Ayan. Ito yung bilog na una. So, kailangan makuha natin yan. Then, kapag tinusok mo siya, make sure wag isasagad. Kasi mamaya matusok mo yung bilog. Ending, matatanggal yung gitna. So, lilinisin lang natin yan ng paslant. Ayan. Para bumuka siya. Okay. So, ito yung gitna niya. Ayan. So, ito yung dalawa. So, wala na yan. So, meron na tayong gitna. Ang now naman, ang susunod natin ay maguguhit tayo ng cross. Okay? So, i-cross natin siya. So, center. Ito. So, 1. So, susukan natin. Isa. Susukan natin yung center ulit. Isa. Susukan natin dito sa center ulit. Oh, inatila. Center. Tapos, center ulit. So, maliit yung watermelon natin. So, medyo challenging. So, tingnan natin kung ano yung magagawa natin. So, again. So, center ulit. So, straight nga pala yung pagtusok ko ha. Hindi na slant. So, straight. So, straight siya. Then, straight ulit. Then, straight ulit. Sir, todo ba yung todo ba yung ikot sa pag-straight? Mas maganda, mas malalim. Kasi, mas madali mo siyang maka-curve. So, now, ang gagawin natin ay magka-curve naman tayo ng something na isi-shape natin siya na ng petal. So, may curve siya ng konti. So, ito yung basis natin. Ito yung basis natin. Ito yung curve na gagawin natin. Ayan. So, hindi siya patusok talaga. So, i-curve natin siya ng konti. Ayan. So, naka-curve siya ng konti. Ayan. So, curve ulit tayo.
So, ito yung mahirap sa paring knife ng konti. Kasi, masyadong malapad. Pero kung ito yung carving tool talaga natin, mas maganda. Kasi naka-curve natin siya. Unlike dito sa paring knife, medyo malapad. So, malalim. Pero, try pa rin natin. Kahit walang carving tools. So, para siyang diamond type. So, tingnan natin. Ayan. So, make sure lang na nagko-connect ang bawat isa. Ayun. Medyo lumihis ng konti yun. Pero kaya pa nating habulin. Ang maganda dito, kailangan naka-curve siya ng konti. Para merong aesthetic ba. Ayan. So, now, curve natin ng konti. Then, curve. And last part natin. Curve. Ayan. So, make sure nagko-connect sila. Ayan, nagko-connect yung lahat. So, may flower na tayo. Ito. Ayan. So, nagko-connect sila. Ayan. Ang next step naman natin ay tatanggalin natin ngayon to para umangat yung flower niya. So, paano yon? So, again, slanting. So, kung kanina, di ba, straight. So, i-slant naman natin. So, i-connect natin. Wag muna natin i-diretso. Kunin natin muna na yung dulo sa dulo para makuha natin to. Ayan. So, ilalabas natin siya. Tapos, mamaya na natin yung pinakadulo. Kapag nag-curve na tayo. Mas maganda yung paunti-unti rather than kukunin mo siya ng todo. Kasi, mamaya pag nagkamali ka, mahirap na. Hindi mo na siya makukuha. Hindi mo siya kayang patsian. Ayan. Ayan. So, nakukuha natin yung kanyang tawag dito, yung kanyang line. Ayan. So, line sa line, kukunin natin yan. Just going to connect it para makuha mo ang bawat isa. At ano ba ang technique dito? Ang technique na mahalaga ay pag binaon mo siya, as in baon talaga. So, ito yung unang kuha natin ng curve. Ayan. So, yan yung flower natin. So, ayan. So, yan yung unang curve. So, set aside natin yung kalat natin. Next naman is lilinisin na natin siya. So, pag nilinis natin siya, so make sure from the side, so, syempre, naka-curve pa rin siya. Ayan. So, mas maganda nga, sabi ko, ay matalas yung kutsilyo. So, medyo mapurol ng konti. Linis tayo. Again, hindi ako expert dito, pero meron tayong konting knowledge. So, tingnan natin kung masusundan natin. So since tinitrim down na natin siya, ang kailangan na natin ngayon ay makuha yung pinakadulo. Etong dulo na to, tsaka yung dulo na to, i-connect natin na kino-curve natin, kina-carve natin yung knife. Okay? Paslant. So, sa dulo, islant natin. So, kailangan umangat na siya. So, iangat natin siya. Ayan. Merong mga ganitong tutorial sa YouTube. Pero, yung iba kasi naka fast forward. Pero ito, I will try to explain it slowly. Kung paano.
So, tingnan lang natin. So, ika-curve natin. So, parang magiging 3D effect siya. So, kukunin natin yung dulo. Ayan. Para umangat siya. Kunin natin yun. Ayan. Basta ang technique lang natin dito ay maayos, mahinahon ang kamay, magaan ang kamay. Kasi hindi naman siya kahoy, watermelon naman siya, malambot. So, pag dumulas kasi yung kutsilyo at tinamaan mo yung petals, mahirap na. Hindi mo na kayang ibalik yun. Ayan. So, again from end to end, yun ang kukunin natin. Ayan. Ayan. So, kung makikita mo, umaangat na siya. Ito yung last part. End to end. Ayun. So, ito na. Ito yung part na yun. Ayan. So, ito na yung flower niya. So, check nyo maigi. So, pinapakita ko doon kasi time-lapse yun. Ayan. So, ano yung susunod na part? So, linis tayo ng konti. Taboy na lang muna natin dito. Ano yung susunod na part is the same process nung una. So, magsisimula naman tayo dito sa gitna. Yun naman ang gagawin natin ng petal. So, again, pa-straight ulit yung tusok, hindi pa slant. So, straight. So, guhitan ulit natin siya. So, gagawa tayo ng petal. So, simula dun sa dulo, gagawa tayo ng petal. Dulo. Petal. So, make sure straight straight. So, dulo ulit. Gawa tayo ng petal. Sa una, mahirap to kasi masyadong malapad yung kutsilyo. Pero, tingnan natin kung paano natin makukuha. Ayan. Basta ang importante ay mag-connect siya. So, yan yung connection natin. May mga chances ba na maliit yung petal sa kabila, yung iba malaki? Yes, meron kasi hindi naman pantay-pantay. Pero kung may proper tools tayo, maganda natin, madali nating madodrawing. Katulad nito, nagkamali ako, naging straight na siya. So sana medyo pa-curve ng konti yung petal. Ayan. So pagdating dito, medyo alalay tayo ng konti. Ayan. Second petal natin. Pangalawa. And the last petal. Ayan. Okay. Yan. So, ang next naman ay ganito naman ulit. So, the same process ang gagawin natin. Ayan. So, ituloy na natin. Ito. Yung second part. Ayan. So, ang gagawin natin is yung katulad kanina. So, from the side, itong side na to, ayun naman ang kukunan natin ng another petal. So, medyo alalay lang ng konti. Tingnan natin. Ayan. Ayun. Check. Sorry, ginaganto ko yung hawak kasi nasa camera para makita nyo. Go inside. Ayan.
So, papaangatin ulit natin. Ayan. Angatin ulit natin siya. Ayan. Then, angat. Angat ulit natin. So, ang ginagawa natin ay yung katulad kaninang step is paunti-unti. Pautay-utay. Di natin kinukuha lahat. So, para pag beginner tayo, alam natin kung paano natin yan. Yan. So, umangat siya ng konti. Ngayon ay lilinisin na natin from, again, yung sinabi ko kanina, end to end. Yan. So, end to end tayo. Ayan. There you go. So, ito kanina, end. Linisin natin paslan hanggang makuha natin yung end. Again, so from end, una natin. Paangatin natin yung end na yan. Again, end. Angatin natin. Yung iba, when it comes to watermelon, ganito ang nagiging sistema. Masyadong mabigat yung kaliwa nila. So, nape-press nila to. So, ending nagtutubig. So, ito ang ginagawa natin ay inaalalayan lang natin dapat. Ayan. Ayan. End to end ulit. So, end. So, end natin sa dulo. Ito medyo, makikita nyo kung mababaw siya o malalim. So, kayo na ang mag-a-adjust. Titingnan nyo lang siya. So, kung alam nyo medyo mababaw, so laliman niya siya. Ayan. So, naging 3D effect na siya. Ayan. Pero, dalawang petal pa lang yan. So, gawin nating 3. Hasain muna natin. Ayan. Hasain muna natin yung ating kutsilyo. Ayan. Ayan. So, ang next naman natin ay, syempre, another petal ulit. So, the same process, katulad kanina. Okay? So, dun sa dulo and dulo, gagawa ulit tayo ng petal. Straight ulit ha. Straight ulit. So, straight natin. Tapos, i-curve natin ng konti. Straight, then curve. Again, so, dito sa dulo. So, straight, then curve. Straight, then curve. So, make sure ibaon natin ng konti para madali tayong tingnan natin.
straight. Straight natin. Ayan. Again. So, straight. Ayan. So, i-repeat lang natin yung process ng 3 times. Ito ay magiging madali na kasi habang ginagawa niyo, yung una mahirap, pero habang tumatagal, nasasanay ka na kunin. Okay? Ayan. Sorry, ganito yung hawak ko. Ingat kayo. Napakita ko lang sa camera. Ayan. So, make sure nga pala na nagko-connect yung bawat dulo. Kasi kapag hindi mo kinonect yung bawat dulo, mahirap kang tanggalin yon pag kinarve mo na siya. Ayan. Ayan na ulit yung pangatlo. So, mas malalaki yon. Ayan. So, ang gagawin naman natin ngayon ay the same process ulit. Okay. I-trim down natin. Pero paunti-unti. Ayan. Ang dulo niya. Dito medyo no, pag nandito sa bahay, kasi mababa yung lamesa, masakit sa balakang. Kasi nakayuko ka. Okay. Ayan. Pero kapag sanay ka naman na nakaupo, pwede naman. Yan lang syempre pag nasa kusina, wala namang nakaupo. Nakatayo talaga. Again, sa YouTube maraming ring tutorial. Maaring iba yung technique na pinapakita ko, pero the same output ang mangyayari. Ito naman kasi ay ang gamit natin ay talagang yung pangbahay lang. So meron tayong paring knife. Sila kasi merong mga carving tools. So minsan mas maganda kapag merong carving tools. Kasi madali mo maka-curve, madali mo may hiwa. Ayan. So again pag ang skill na to, kapag meron ka nito at lagi mong napapractice, magandang pagkakakitaan. Kasi most of the time, yung mga carver natin, mahal. Ayan. So, tingnan natin. Ayan na yung carve niya. So, naging 3D effect na siya. Ayan. 3D effect. Now, lilinisin pa natin siya para mas maganda. So, imagine so ito ang ginamit natin ay paring knife. What more kung yan ay dito, carving. Pag carving knife kasi, mas manipis. Okay? Mas manipis yung ulo niya. Hindi siya tapered. Tapered meaning makapal. Okay? Mas madali siya at mas mapulido. Mas maganda yung hiwa, kumbaga. Ayan. Basta ang technique lang dito ay ganito. Yung pag-carve natin, paglilinis, ay dapat lagi nakaslant. Huwag mo siyang i-tutodo. Pero again, excuse for how I handle the knife. Kasi pinapakita ko dito sa video
para makita nyo sa video kung paano nyo siya hawakan ng maayos. Medyo mas mahirap lang ng konti kasi syempre binibideo natin. Pero pag sa actual, mas mabilis natin siyang mahawakan. Madali natin siyang mahawakan. Ayan. Yan. Ganito. So, linis ulit dito para umangat yung curve natin. And linis ulit dito. You know. Oh, yan natin. Natin yung finish. Di pa to finish so almost done. So gagawa pa tayo ng lips. Ayan. So eto, makikita natin. Actually dito, pwede pa kaya lang wala tayong tools para lagyan siya ng flower sa gitna. Baka masira lang natin. Pero okay na yan as a basic requirement. So ayan. So ayan yung curve natin. Ayan. And next natin ay gagawa naman tayo ng leaf. Ayan. So ang next naman natin ay gagawa tayo ng leaf. So sa paggawa ng leaf, ganito lang So pipili tayo ng mga trimmings natin na kanina na hindi natin tinapon. Then what we are going to do is we will design it like a leaf. Yung simple lang. So kuha muna tayo ng sample. So sample natin ito. Itong dalawang maliit. So tingnan natin. Ito sayang. Halimbawa ito. Sayang to. So pwede natin siyang gamitin pa. So paano natin gagamitin? So simple lang So kukuha tayo nito. Tapos gagawin natin siyang leaf. Ayan. So, pagdating dito sa watermelon, kung kaya nating kunin yung lahat, kunin natin, Pero, i-design natin ng maayos. Sa utak pa lang natin kung ano yung magiging itsura ng leaf. So, halimbawa, ito. So, tingnan natin to. Ito yung leaf natin na ito yung pwede nating itusok dito, for example, or itusok natin dito. Ayan. So, paano ba yung gagawin? First, again, straight ulit, So, from the one up to the end. Pero pag tinusok nyo siya, wag yung dire-diretso. Wag yung todo. Kailangan mag-iiwan ka. Ito naman ay pa-slant. Ayan. So, pag na-slant mo na yan, so, makukuha mo na siya. Ito. Ayan. So, makukuha mo na yung isang line na yan. And another one, syempre, para maging makatotohanan yung leaf. Kukuha rin tayo dito. Isa. Ayan. So, pwede rin yung ganitong technique, paslant yung una sa kaliwa. Tapos, paslant naman dun sa kanan. Ayan. Para dalawa mo silang makukuha. So, again, isa ulit. Tapos, sa kanan. Ayan. So, isa pa ulit. So, testing natin dito. So, ito medyo mahirap ng konti, Kasi, maliit yung pakwan. So, inaayon natin yung leaf dun sa, yung laki ng leaf dun sa laki ng pakwan. So, kung mas malaki yung pakwan, mas malaki yung leaf. Madali siyang ma-curve. So, ngayon, kung ito ay maliit, liliitan mo din. Curve mo. Ayan. So, meron na siyang ganyan. So, 1, 2, 3. Ang gawin natin ay, kailangan meron din siyang korte. So, kukortehan natin siya. Isa doon. Dito. Dito. So, dito. Ayan.
pwede ba akong gumawa ng ano, ng kakaibang leaf? So, depende sa'yo, no? Pero ito yung mga basic natin kung paano gumawa ng leaf. So, ang ginagawa natin dito ay iniipit natin ng ganyan. Ayan. So, ito naman, subukan natin yung isang mahaba. Try natin. Siya, pwede bang gumamit ng toothpick pang dikit? Pwede naman. Walang problema. So, mamaya gamit tayong toothpick. Kasi minsan, hindi kumakapit. Nalalaglag. So, kailangan natin ng pandikit. Ano lang ang mahirap dito, syempre kapag malabo yung mata mo, no? So, mahirap. So, the same process. Ito medyo mahaba. Again. 1, 2, 3, 4. Ito sunod-sunod na. Ayan. Pangapat. So again, maraming tutorial, ano? Pero this is the basic kung paano. Again. Ayan. I hope na kikita sa video kung paano. Ayan. Ito yung isa sa mga delicate ng konti kasi kailangan mong makita. Ayan. Ito yung leaf na. Ayan. Now, again, the same process. Kunin natin yun. Basta lagi ako nagpapabot. Ayan. So, ito yung itsura niya. So, pwede naman natin siyang ilagay dito. Ayan. So, tingnan natin. Gawa tayo ng mga ilan-ilan. Ito naman yung mga mahahaba sa baba. So, pwedeng gumawa tayo ng malaki, ano. So, ito for example. Okay. Tapusin muna natin to para maganda. Isang mahaba. Ayan. Isa. Tapos isang maliit. So, tingnan natin. Gawa tayo ng maliit. Ayan. So, ito medyo challenging yan. Tingnan natin. Pwede yung malaki-laki ng konti. Ayan. Meron tayong mga leaf natin. Pusin natin to. Try. Again, pa-slant ng konti hanggang diretso. And slant to the left, then slant to the right para makuha natin. So, ang technique natin ay, again, wag yung sobra-sobra. Kasi pag sobra-sobra, tatagos na siya. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. Ito kaya, 4. Ayan. Sa una, pag ginawa mo to, nakaka-intimidate, ano? Kasi, parang, ang hirap yatang gawin yon. Pero, basically, ito yung isa sa pinakamadali. Wag lang kayong takot humawak ng kutsilyo.
Kasi pag takot kang humawak ng kutsilyo, ayun na, madali kang masugatan. Ayan. That's the last. Ito yung last. Again, the same thing. Kunin natin para magkaroon siya ng korte. Ayan. Ayan. So, ito yun. Itsura niya. Tapos, pwede natin siya ilagay dito. Diba? So, itong maliit. Try natin. Ayan. Merong iba namang technique na ganito. Halimbawa, isa lang yung masyadong maliit, ano? Halimbawa, katulad dito, masyadong maliit. Ang gagawin natin ay, isa lang yung lalagyan natin ng linya. Halimbawa, ito. 1, 2, 3. Kasi maliit na siya. Ayan. So, halimbawa, isang ganun lang yung nagawa mo. So, parang ang effect nyo ay hindi pa nag-blossom yung leaf. Ayan. So, isa lang. Pero dito, syempre, lagyan natin. Ngayon, magtataka kayo, no? So, ito medyo makapal yung ilalim. So, madali lang siya. Ang kailangan lang natin gawin ay siyempre, nipisan. Ayan. So, kapag may makapal sa ilalim, nipisan mo lang. So, ganun ang mangyayari sa kanya. So, last one. Ayan. So, again, ito yung mga sample na pwede natin gawin. Ayan. So, itutusok lang natin. So, kung gumawa ka pa ng ibang leaf, ilagay mo dun sa ilalim. So, pero the same procedure lang kung paano mo gagawin. And this is the finished product na meron tayo. Ayan. Taran! Ayan, nakita ba? Ha? Kita? Ayan. 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 Ito. Dito sa video na dito. Ayan. So, ito yung leaf na iba. So, kung yun nga, kung nalalaglag siya, mayroong remedyo dyan. So, ang remedyo dyan ay kukuha ka ng toothpick, for example. Okay? Kukuha ng toothpick. Kailangan mo. Tapos, tusok lang natin siya. Tapos, tusok natin doon. Para hindi siya malaglag. Ayan. Ayan. So, ganun lang ang ginagawa ng iba. Kuha ka lang ng isa. Ito siya naman. Tusok natin. Sige, gawa tayo ng mga toothpick. Pero normally, ang ginagawa ng iba talaga ay tinutulisan to, tapos sinusuksok nila doon. Pero ito naman ay, pwede naman. Ito yung mga tinatawag na hack. Hinahack natin siya. Saan yung isa? Naglagay yung isa. Ayan. Ito yung isang maliit.
So, ito ang isa sa mga basic. Okay? Basic kung paano gawin. Ayan. So, hindi siya. So, kung dadamihan mo siya, pwede naman. Wala namang problema. Pero, ito yung mga basic natin. Ito na yung nilalagay natin sa buffet kung paano natin siya gagawin. Ayan. So, normally, ayan. 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 Kasi nandun, time-lapse dun sa kabila eh. So, pinapakita natin. Ayan. So, normally, ang ginagawa ay kumukuha sila ng isang bowl na maliit. Tapos, nilalagay nila yon para maging stable. Ayan. I hope you learned something from today. Ayan. Yung basic fruit carving natin ng watermelon. And, abangan sa mga susunod kung ano pa yung mga fruit carving na pwede nating ituro. So, siguro mag-invest tayo ng mga tools natin. Hanap tayo ng iba para makakuha tayo ng bago. Ayan. Okay? Thank you. So, this is the final setup. Finished. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Yan yung flowers niya.